Pinipin po sa pangalan ng kailangan ng Panginoong Jesucristo sa napagpalang gabi sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong karating o sitas na nakapagpalang sa gabi ito upang ito po ay ating pag-aralan at maunawaan natin kung ano yung laman o pinakaminsahe na dapat natin gabay sa pang-araw-araw. Sabi po dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 6 hanggang 11. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Ngayon po, kung mapapansin natin, magkakaroon ng kaugnayan sa bawat isa sa atin ang kamatayan ni Kristo sa mga punto na kung saan tayo ay nasa kahinahan. Sapagkat kahit anong lakas ng isang tao, hindi niya po magawang magsisi. Umanumbalik. Sapagkat taglay niya ang isang bagay na kalakasan na kumbaga kayang itindig ang kanyang sariling mga paa. Pero po, sa isang taong mahina, pagsak, walang ibang inaasahan, maliban sa Diyos, nagkakaroon po ng magandang bunga sa bawat isa sa atin yung tunay na kahalagahan ng kamatayan ni Kristo. Kasi po, ang tao, kapag nananaig po ang karunungan, pansanlibutan, o kataasan, o pagmamalaki man, o kapurihan sa kanyang sarili, hindi niya po maiisip tawagin si Kristo. Magiging kamangmangan, mawawala ng saysay ang kamatayan ni Kristo. Kaya po, kinakailangan ng isang tao dumating sa punto na kung saan makikilala niya sa kanyang sarili na siya'y mahina. Walang halaga. Isang taong may kasalanan. Na kumbaga walang tuwang ang katwiran sa kanya at ito na po yung pagkakataon na nagkakaroon ng tuwang ang presensya ng Diyos sa isang taong mahina dahil wala siyang ibang inaasahan. Hindi kaya ng kanyang sariling tumayo, kundi ang Diyos naman ang inaasahan. Sa makatwid bagay, si Kristo na palagi nating tinatawagan sa oras ng ating kahilingan. Kasi pansinin natin, sa tunay na buhay, ang isang taong walang karamdaman, walang sakit, malakas, hindi niya po magawang tawagin ang Diyos. Pero sa isang taong, lalong-lalo na kapag bagsak na bagsak ang katawan, walang ibang inaasahan maliban sa Diyos. Saka po nakakaalala kay Kristo at nagkakaroon ng buhay o kahalagahan yung kamatayan sa krus at pagsisi ng kanyang kasalanan. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mangangahas mamatay. Ngayon, kung mapapansin natin, kung dahil sa
ating pagmamahal sa ating kapwa. Siguro kaya natin sa sakripisyo ang ating buhay alang-alang sa ating kapwa. Pero sa isa lang, pero si Kristo, ginawa niya kung isang halimbawa ang pinakamahalagang pag-ibig na dapat ipakita ng tao sa kanyang kapwa, ang tunay na pagpapahalaga sa kapwa. Na hindi tinignan ng ating dakilang Panginoon na siya man ay may love sa kanya, maparamat na siya, tamuhin man niya ang anumang hirap at sakit, sakripisyo na dinulot niya doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya po yan tinignan. Pero tayo, kahit isang maliit na mabuting bagay na itutulong natin sa ating kapwa, minsan naka-record pa. Minsan na ipopost pa sa Facebook. Kahit isang basong tubig lang na ibinigay natin sa isang taong nakukuha. Minsan po, mas muna natin tinitingnan yung papuri kaysa busigat na pag-ibig sa kapwa. Kaya po, si Kristo naging halimbawa ng tunay na pag-ibig na kagaya ng ipinamalas ng kanyang ama, na ama rin natin, na nauna nang umibig sa atin, isinugo niya ang kanyang buktong na anak. Alang-alang sa bawat isa sa atin, walang halaga dito sa ibabaw ng salita. Dahil lahat po tayo ay nakapag-umig ng kasalanan. Kaya po, yung ginawa ng ating dakilang Panginoon, hindi siya nagmalaki na ipinalagay niya kanyang sarili na siya'y matuwid, kundi ginanap niya lang kung ano ang iniulat ng mga propeta patungkol sa kanya. Na siya'y magiging haing handog patungkol sa mga kasalanan. Datapat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nanang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ngayon, ang kamatayan ni Kristo dun sa cross, kamangmangan po yan sa hindi niya nakakaunawa. Kasi imagine, anak ng Diyos, dumayo pa dito sa ibabaw ng sanlibutan, pagkatapos, isasakripisyo niya ang kanyang buhay. Siguro kung hindi natin alam ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo kung bakit siya isinugo, marami ang tingin natin sa ginawa ng ating dakilang Panginoon ay kamangmangan. Pero salamat sa Diyos dahil sa Ebanghelyo, ito po ang nagturo sa atin at nagpaunawa na kaya pala si Kristo isinugo dito sa ibabaw ng sanlibutan, hindi lang para umiksina, para maging panuorin siya ng mga tao, kundi yung tunay na kahalagahan, ito yung kabuuan ng kautusan ng mga propeta. Ano po yun? Magsaliksik tayo ng banal na kasulatan. Sabi, salitang malalim, mahirap unawain na ang kahulugan. Mata, kamay, mata, paa. Ibig sabihin, magiging panurin bawat isa sa atin yung krus o yung pako na dumaon sa kamay ng ating dakilang Panginoon. Fulfillment po yun. Na, kaya pala siya isinugo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ito yung kahalagan ng tunay na kahulugan ng tahanan ng Diyos.
Na minsan, dahil nakasanayan natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, natututunan lang natin buksan ang ating kaisipan kapag araw ng pagsamba. Pero sa regular na pang-araw-araw na pamumuhay, minsan, nakakaligtaan natin tumawag sa Diyos. Hindi pwede sa simbahan lang natin nauunawaan ang kahalagahan ng kamatayan ni Kristo. Kundi sa buo nating buhay, bigyan nating halaga na kaya pala siya dito sinugo sa ibabaw ng sanlibutan. Dahil po sa tunay na pinagalayunin ng Diyos ang pag-ibig. At kaya naman binigay ng ating dakilang Panginoon ang kanyang buhay na ipago sa krus dahil din sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya po, minsan sa isang tao, nakakalimutan po yung tunay na mensahe ng kamatayan ni Kristo. Kung yan po ang palagi natin aasahan, na kaya pala siya namatay, inuunitan natin siya ng taon sa bawat pagdiriwang ng pagtubos ng ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin niya, tayo po ay isang makasalanan. Kasi, ang isang taong matuwid, hindi na kailangan si Kristo. Para naiugnay natin sa ating buhay si Kristo, ilalagay natin ang ating sarili na isang makasalanan dahil kung hindi siya tinalay ang kanyang buhay, hindi natin naakuin na tayo isang taong makasalanan. Kasi po, ang mangyayari po na, mababaliwala yung kamatayan ni Kristo. Kaya nga po siya sinugo para ialay ang buhay dahil lahat tayo ay hindi nakakita ng tunay na pagbalik loob sa Diyos. Kaya kailangan natin si Kristo dahil kapag yan po ay ikinunik natin sa ating buhay, paano natin inaamin na pagkasalanan tayo? Kinakailangan ng haing pangtubos ng kasalanan. Pero, kapag sinasabi natin na tayo walang kasalanan, sabi nga sa banal na kasulatan, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Si Kristo po ang katotohanan. Kaya nga po siya nagpakatotoo din sa atin. Naway tayo rin naman maging sa harapan ng Diyos. Nabigyan natin halaga na kaya siya, inalay niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Para maunawaan natin na kaya pala siya nalay ng kanyang buhay. At yung ating pagkatao, inilakip natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ng ating dakilang Panginoon. Para na rin natin inamin na makasalanan tayo. Kasi siya lang po ang nag-iisang hain para ang tao makabalik sa Diyos. Paano natin ginugunita ang pag-alaala kay Kristo? Yung kamatayan niya sa pamamagitan ng tubig, ng dugo, at ng katuwang na palagi natin tinatanggap o tinatawag na komunyon. Dinideclare natin sa ating sarili yung kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, bakit si Kristo ng buhay natin? Hindi po siya pantapal lang o panakiputas, kundi dahil kay Kristo, andito tayo ngayon. Ginagamit niya at ginagawang isang daluyan ng kapangyarihan upang makarating sa mga nangangailangan ang tinatawag na salita ng Diyos at habag, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Sabi dito, lupa kaya kayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay
mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, hindi lang yung pag-alay niya ng kanyang buhay, lalapit natin yung ating pananampalataya, sapat na. Kundi yung dugo na dumaloy mula sa kanyang tagiliran nung siya'y pinagpulusanan ng sibat ng mga kawal noong panahon nung siya'y nakabayubay sa krus, nung siya'y namatay. Ang dugo na ito po ang nagbigay sa atin ng pag-asa upang sa ganon, sa pamamagitan ng dugong ito, tayo po ay mapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya po, kalakip nito yung pagpapatawad. Kapag tinanggap natin sa ating sarili na tayo walang kasalanan, hindi natin kailangan ng pagpapatawad. Para ano ba? Iugnay natin ang ating sarili kay Kristo. Pero kung inaatong natin sa ating sarili na hindi tayo karapat-dapat, wala tayong pagkakataong makalapit sa Diyos. Pero dahil sa kanyang dugo, ito nagbukas sa atin ng pag-asa upang sa ganon, yung walang saysay na buhay na patungo na sana sa kasiraan at sa kapahamakan, nagkaroon tayo ng bagong pag-asa dahil kay Kristo. Binubuksan niya ngayon ang pagkakataon upang ang isang taong makasalanan magtaliklukob sa Diyos, mabuhay ng bilang isang tao, bilang isang bagong nilalang na hindi na ginagawa ang dati nating nakasanayan nung tayo'y wala pang saysay sa harapan. Kaya kailangan natin si Kristo. Kailangan natin ng pagtanggap dahil sa dugo niya, pinatawad ang ating mga kasalanan. Ano pa sabi dito? Sapagkat kung nung tayo'y mga kaaway, ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa, ngayong nakakasundo na, ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Kung dati noon po, kaaway ang tingin sa atin ng Diyos. Nung wala pa si Kristo, hindi pa dinaganap ang pinakalayunin niya kung bakit siya sinugo. Yung pag-alay ng kanyang buhay. Ang tawag sa atin, kaaway tayo ng Diyos. Kasi po, nasusunod pa natin yung sarili natin kita. Pero dahil kay Kristo, dahil sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay, nagtamo tayo ng kapatawaran. At ito nagbukas sa atin para tawagin niya tayong mga anak ng Diyos. Yan na ngayon ang gagawin natin, na tinawag na tayong mga anak ng Diyos. Gagawa pa na tayo ng kasamaan sa ating kapwa. Palagay natin, 20 tayo ngayon. Kung ang bawat isa sa atin, tinatanggap niya sa kanyang sarili na anak ng Diyos, ano ang relasyon natin sa kapwa, sa bawat isa? Kung ikaw ay anak, siya anak, ano ang relasyon natin? Magkakapatid. Ang tanong, ipinakikita ba natin yan ang tunay na pagkakapatiran o hanggang sa pagdapog lang ng simbahan, nagsimbahan, nagpapakita ng mabuting pagkakaibigan o pagtuturingan bilang isang magkakapatid. Hindi yung lingguhan lang, kapatid, kundi kahit dumating na ang araw, masalubong natin siya sa daan, makita pa rin natin ang tunay na pagkakapatiran na nagdadamayan at nagtutulungan. Sapagkat kung ipalalagay natin sa ating sarili na tayo lang yung anak ng Diyos, hindi pwede dahil lahat naman tayo kasama sa lilipahan ni Kristo. Kasama
sa naging mahalaga sa kanya mula sa pagiging isang alipin at ngayon kasama na tayo sa iniligtas niya doon sa mga pagkakasal sa kapakapan. Kaya, ipakita natin ang tunay na pagpapahalaga sa kapwa. Kung dumaranas man tayo, hindi pagkakaunawaan, pagsubok man, usok, ano pa nga, bahagi lang yan para malaman sa atin kung tayo nga ba'y karapat-dapat nga sa dapat nga dalisayin, pagkalupan ng isang karapat-dapat na isang tao na hanggang sumunod kay Kristo at sa kanyang ibang pinag. Kasi application lang naman po ang kulang sa atin. Kung alam natin, lahat tayo magkakapatid, pero yung aral ni Kristo, hindi natin inilalapit sa tunay na buhay na pagsunod kay Kristo. Kaya po, sa buhay po dito sa ibabaw ng sanlibutan, kinakailangan natin na tayo'y makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Anong klaseng pagkakasundo? Una, hindi lang yung kilala natin siya, kasundo na natin ang Diyos. Kundi ang tunay na pakikipagkasundo sa Diyos. Nananampalataya tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya, at nararamdaman din natin yung presensya niya sa atin. Ibig sabihin, kung tayo po ay halimbawa nagsasalita, gumagawa ng mabuti sa kapwa, ang hinahanap natin sariling kapurihan at walang presensya ang Espiritu Santo o maging yung Ebanghelyo sa ating buhay, magiging walang kasaysayan. Paano natin sasabihin na magkasundo tayo sa Diyos? Samantalang, pansarili yung gayon eh. Pero kung pagkasundo tayo sa Diyos, dito na po nagaganap ang sinasabi sa panalangin. Mangyari ang kalooban mo kung paano sa lupa, gayon din sa langit. Kasi meron din tayong sariling will. Meron din tayong sariling kalooban. Alin ba ang nasusunod doon? Yung sarili nating kalooban. O yung itinakda ng Diyos nung tayo'y tawagin na dapat susunod na lang tayo. Minsan, nagiging kaagaw pa ang trabaho, ang mga okasyon, at kung ano-ano pa man pangsangit ng bagay. Alin pala ang mas mahalaga? Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos o pagsunod sa sarili nating kalooban. Dito po nagkakaproblema sa pagsunod. Kasi kung mayroong problema ang Diyos sa mga iglesia, meron siyang ipinapatupad, ipinapasunod. Ang gagawin lang natin, sumunod sa programa niya. Minsan, sa isip lang yung pagsunod. Atin, ano lang ipakita na present, pero malayo yung puso, hindi sapat yun. Kundi dapat lahat tayo na ginagabayan ng Espiritu Santo, kahit yung maliit na kalagayan bilang isang miyembro, nagkukunik po yan kung may guide ng Holy Spirit, pag-iistan pa na. Pag-iistan kausap. Kasi kung nagkakasundo sila dahil isang Espiritu lang ang magabay sa kanila. Ganun po ang pagkakasundo. Pero kung halimbawa, magsasalita ang isa, hinahatulan natin, walang danakasin siya ng Espiritu. Kasi po, pinutuldukan agad natin yung isang sitwasyon na hindi naman dapat natin ginagawa. Nawala na tayo po ang humatol sa ating kapwa. Wala, lahat tayo ay hindi nakamagal lamang. Lahat tayo ay biniglan lang niya ng chance na maging isang kasangkapang mahalaga sa harapan ng Diyos. Isang bagay
na napulot lang bilang isang taong makasalanan at dahil kay Brad at kay Sis, andito tayo ngayon sa harapan, nakikinig ng Ebanghelyo. Isang kasangkapang mahalaga sa paningin ng Diyos. Nilinisan, pinatawad, binigyan ng chance para maging isang instrumento o daluyan ng kapangyarihan. Kaya kung tayo galing doon sa isang maruming talaga niya, yung tinamo natin ngayon na kaligtasan, hindi ibig sabihin yung ipagmamalaki na natin. Sabi nga, sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa upang walang sino man naman ang magmapuri. Kaya hindi po natin pwedeng ipagmalaki. Kung gumawa man tayo ng kabutihan sa ating kapwa, yun ay produkto na lang, resulta ng kaligtasan tinanggap natin sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, gumawa man tayo ng malaki man o maliit na kabutihan sa ating kapwa, hindi po natin yan dapat ipagmalaki. Kasi po, magiging kasagutan niya kung gumawa man tayo ng kabutihan sa ating kapwa, makakita natin yan sa pagkabuhay na magpuli ng pagkakaroon. Kaya anong dapat natin gawin para maging kasama tayo doon sa mga ganap? Walang iba, sundin lang natin yung programa ng Diyos. Kung ano yung ibinigay sa ating pasanin, obligasyon, yung tagatala, lista, muno, o ano pa man na may kaugnayan sa iglesia na itinatag ng Diyos. Yun lang ang gawin natin. Hanggang kailan patigil. Sagot natin. Ibig sabihin, palagi natin titingnan kung paano tayo nag-umpisa sa isang mahinang kalagayan. Ay sinubok natin ang ating sarili. Yun ang palagi natin iisipin. Magbabalik tanaw tayo kung kailan tayo nag-umpisa. Ibinamo ng Diyos at binigyan ng chance. Palagi natin babalikan yung pagkataon na binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos para gawin ang isang bagay na ayon sa kanyang kalooban. Malayo man ang narating natin. Marami man tayong ginawang kabutihan sa kapwa. Hindi lang. Hindi. Ano ba tayo sa harapan ng Diyos? Sino ba tayo sa harapan ngayon? Tayo ba ay tatawagin isang sisidlang kapuri-puri o tayo ay magiging walang saysay sa harapan ng Diyos? Sabi dito, at hindi naman ngayon, kundi tayo'y nangangakalap naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa pamamagitan niya, tinamo natin ngayon ang pagkakasuhan. Kaya po, ang bawat isa sa atin, ginawang isang bagay na mahalaga sa kanyang harapan. At ginamit upang sundin ang kanyang kalooban, daluyan tayo ng kanyang kapangyarihan. Kailangan lahat naman tayo mag-iral sa atin ang tunay na pagkakapakiran, ang tunay na pagkakasundo at pagkakaisa, sapagkat lahat naman tayo ay ginagabayo ng Espiritu Santo. Siguro po, hanggang ito lang, natin sa oras nito. Salamat sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karaingan, ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo, salamat at mapagpalang gabi sa mga